Nay, kamusta na po kayong lahat dyan? Hindi na po ako nakasulat sa inyo dahil nalipat na kami ng tirahan. Gusto ko na po kayong makita. Nay, nagkaroon ako ng karamdaman. Ngayon, sana po magkita-kita na tayong lahat. Miss na miss ko na kayo. Ang hirap ng malayo sa tunay mong pamilya. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Nay, kamusta na po kayong lahat diyan? Gusto ko na po kayong makita, Nay. Nagkaroon ako ng karamdaman ngayon. Sana po magkita kita tayong lahat ng mga kapatid ko. Mahal na mahal kayong lahat dyan. Ang magkakapamilyang nagkakasya lang sa pagsusulatan. Heto, magkakaharap-harap na. Naaalala niyo pa ba ang panahon nung hindi pa nauuso ang email? Nakikipagsulatan tayo sa isa't isa sa pamamagitan lamang ng ballpen at papel. Katulad ng pakikipag-ugnayan noon ni Marlene sa kanyang pamilya sa probinsya. Nay, kamusta na po kayong lahat dyan? Hindi na po ako nakasulat sa inyo dahil nalipat na kami ng tirahan. Gusto ko na po kayong makita. Nay, nagkaroon ako ng karamdaman. Ngayon, sana po magkita-kita na tayong lahat. Miss na miss ko na kayo. Ang hirap ng malayo sa tunay mong pamilya. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ang mensaheng ito ang nilalaman ng sulat ni Marlene, 46 years old, para sa iniwan niyang pamilya sa probinsya. Ang anak na lang niyang si Bernalyn ang nagsusulat para sa kanya dahil nito lamang Pebrero na stroke siya. Kasi nung araw na yun nag-manicure ako. Pero malakas ako, wala akong naramdaman na sa katawan ko, malakas ako. Pagkatapos ko mag-manicure, nagpahinga ako ng sandali. Nung nakatapos na ako magpahinga, kusot na ako ng linabhan ko. Naramdaman ko na yung dila ko sobrang kapal. At sobrang kapal din ang labi ko. Tapos medyo nagdilim yung tingin ko. Magandang umaga po. Dahil sa karamdaman, unti-unti siyang nakapag-iisip sa patutunguhan ng kanyang buhay. At ngayon niya higit na naaalala ang nawalay niyang pamilya. Hindi na talaga ako nakapagsulat noon. Kasi ang iniisip ko, sabi ko, uuwi talaga ako. Wala, naabutan na ako ng ganito. Hindi na talaga ako nakauwi. Taong 1979, nung mula Negros Occidental, dinala ng kanyang mga pangarap sa Maynila ang nooy 18 anyos pa lang na si Marlene. O sige, kahit ano, basta matatrabaho ako, kahit magluto, kahit maghugas, kahit ano, sabi kong ganon. Unang nakapagtrabaho si Marlene sa Maynila bilang yaya hanggang sa maging serbidora siya sa isang restaurant sa Malolos, Bulacan. At ang kanyang sweldo, meron siyang pinaglalaanan. Ayun, pinapadala ko yung kita ko sa amin. Tapos pag natanggap ng nanay ko, natuwa naman sila, sabi niya, mag-ingat daw ako dito. Walang patid naman ang komunikasyon ni Marlene sa kanila sa pamagitan ng mga sulat. Buong tuwa pa nga niyang ibinalita na nakapangasawa na siya. At kalakip ng bawat liham, ang pangakong nalalapit na ang araw na uuwi siya sa kanila. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagpapako sa kanyang pangako. Nung last ko siguro nasulat sa kanila yung sinabihan niya akong mga anak doon sa amin.
hindi na yun, last na lang yun, hindi na ako nakapagsulat. Kasi ang nangyari doon na nawala yung mga address kong iba. Yun na baha kasi yung bahay namin. At ang tuluyang pumutol sa ugnayan ni Marlene sa kanyang pamilya, ang pag-relocate sa kanila ng gobyerno sa lugar na ito. Hindi sila sa akin sumusulat. Eh kasi siguro isip nila uuwi kami kasi nangako kaming uuwi. Eh, hindi na kami nakakauwi. Sabi niya, o sige, hintayin kayo namin. Sabing ganon. Eh, hindi na kami nakakauwi. Hanggang dumating na yung punto na, yun, nagiwa na yung bahay namin doon. Dito na nga niya naramdaman ang pait ng pag-iisa. Siyempre gusto ko silang makita dahil gusto ko naman sana sa kanilang makapagdaing ako ng problema namin. Sa iba ko na lang sinasabi, ang hirap wala nang malayo sa magulang. Ngayon, kahit daw gaano ka-imposible, umaasa siyang maihahatid pa rin sa kanyang pamilya sa probinsya ang naisulat na istorya ng kanyang buhay dito sa aming programa. Ayon kay Marlene, Ricardo at Eufrena Omagap ang pangalan ng kanyang mga magulang. At sa kanyang pagkakatanda, sa barangay Pingot sa bayan ng Ilog Negros Occidental ang kanilang lugar sa probinsya. 7 rin daw silang lahat na magkakapatid. Agad kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa Negros at dito namin napag-alaman, tila tadhana na pala ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang nagkalayong magkakapamilya. 6 na taon na pala kasing naglalagi sa Norzagaray dito rin sa Bulacan ang isa sa mga kapatid ni Marlene na si Johnny at kasama niya ngayon ang pinagbabakasyon niyang ina. At alam daw ng Diyos kung gaano na nila katagal hinahanap ang nag-iisang ate ng kanilang pamilya. Ti ang masiling ko sa to, hindi ko tani magsugot nga makadto siya sa Manila. Kiti ang sabat niya sa akon, siya nay, hindi lang magkabalaka. Ang tuson mo lang kay ti pigado ta. Ti paano karon nga makabulig ko sa inyo kundre lang ko kaya mga manghud ko gagmay pa. Nga mo na yambal sa akon. Mga 2 buwan lang nakapadala na sa mga kung ano-ano, sulat sa amin. Tapos sabi niya okay lang siya daw. Tapos nakalaunan mga 3 buwan ulit, mga 1 taon pala, nagsabi siya na siya daw mag-asawa na. Yun na ang huling balita nila kay Marlene. Sa akon inati tingala man ko nga inang kadamo sang sulat ngin padala niya sa tuya wala niya napagbatula na nabato niya. Kag wala na siya nagbalos. Marami siguro, hindi lang kay 10 sulat na pinadala namin. Parang walang talaga reply at sagot. Parang tinatago ang sulat o ano sa tema. Baka kako kasi buntis daw siya, mga anak sa pangalawa. Baka kako namatay sa pagpanganak o marami kaming iniisip Sa kabila ng mga negatibong isipin, napapangiti pa rin sila ng magagandang alaala ng kanyang ate. Isang ate na baka pure-pure siya kasi mabait siya talaga. Malambing sa mga kapatid. Sabi niya, nagsulat, mga tawag niya mga Ilonggo, utod ko, dira lang kamo, antayin niyo lang, tutulungan ko kayo. Kahit may asawa na ako, ipalihim kong bibigyan pa rin kayo. Sa pagkakataong yon, parang karterong iniabot namin ang sulat na nais iparating ni Marlene sa kanyang mga kaanak. Nay, kamusta na po kayong lahat diyan? Gusto ko na po kayong makita, Nay. Nagkaroon ako ng karamdaman ngayon. Sana po magkita kita tayong lahat ng mga kapatid ko. Mahal na mahal kayong lahat dyan. Kahit may karamdaman siya, gusto namin makikita talaga. May naramdaman pala siya. Matapos yon, dali-daling naghandang mag-ina.
Hindi na nila inalintana ang nagbabadyang ulan. Personal daw nilang sasagutin ang sulat sa kanila ng nawalay na kapatid at anak. Padilim na nung narating namin ang lugar ni na Marlene at habang papunta sa bahay, lukso ng dugo ang umiral kay Johnny. Ano, sinong nanay mo? Ano? Marlene Ramos. Hagin pala kita. Ako na. Ano man ka dahil? Hindi nagtagal, ang magkakapamilyang nagkakasya lang sa pagsusulatan. Heto, magkakaharap-harap na. Ba't hindi ka tumawa? Sulat sa amin, malapit lang ako dito. Kaawa ka naman. Panatulungan na kita. Kaawa ka naman. Salamat buhay ka pa. Hindi na lang kami ng tulong sa kanila para makita kayo. Ang mga kwentong matagal nang gustong marinig ni Marlene, tila ngayon nagpapagaang sa kanyang karamdaman. Kasi ganito yon. Sa isang linggo pinadalaan ko to pamasahe para magtipon-tipon lang kami. Si Ramos nasa Bicol, yung bunso natin. Kilala mo pa yun, yung malis ka, gumagapang pa. Tapos sinong Lando, okay naman sa probinsya ko, si Danilo. As Danilo, salamat talaga sa Diyos, sa lahat-lahat sa kanila. Salamat talaga. Oo, huwag ka mawawala ng pag-asa. Lagi ka sa Diyos Dito lang ako, malapit ako. Hanggat may kakaya kong tulungan kita. Nakakabit ba? Masaya ako dahil nakita ko sila, nanay ko. Kung may mapuntahan na ako, may address na sila sa akin, alam na din nilang bahay ko. Kahit talagang wala naman akong pera, magsisikap din ako maghanap para matulungan ko to. Mahirap lang ako. Pero talagang hindi namin pabayaan to, kapatid namin. Ayon sa isang kasabihan, the pen is mightier than the sword. Kaya maski hindi sila araw-araw na magkakasama, alam nilang pagbubuklurin pa rin sila ng papel at panulat para ibahagi kung gaano kasaya ang buhay, lalo pa ngayon matapos ang mahigit 20 taon, may komunikasyon na uli sila. Si Jenard Bennett Isidro, 10 years old, hinahanap ang kanyang ina na si Jennifer Isidro. Si Evelyn Garcia Kailing, 42 years old, 5'1" ang taas, kayumanggi, singkit at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa May Alaminos, Pangasinan, February 8, 2007. Susunod, nasa dapit hapon na ng kanyang buhay si Lolo Poling. Bago pa siya tuluyang lubugan ng araw, nais niya munang humingi ng kapatawaran sa mga dating iniwan niyang anak. Watawan ako, watawan eh.